So hello 'no, ngayon napag-usapan natin ito tungkol sa suicide 'no, na nangyayari 'no. Marami naman sa atin dito 'no na makikita mo or marinig mo sa radyo or sa TV or sa social media 'no, na like yung kay Iman 'di ba, na anak ni Kim Atienza at marami pa mga tao na nag-commit ng suicide 'no. Ano bang sinasabi dito sa Biblia patungkol sa suicide? Ang suicide kasi is yung tawag yung is self-murder. Ang sinasabi dito sa kasulatan 'no na thou shall not kill, huwag kang pumatay. Yan yan ang sinasabi doon sa kautusan 'no sa 10 utos, isa yan doon sa 10 utos. Dito kasi sa atin 'no, suicide, bakit nangyayari ito? Kasi nga nangyayari ito dahil sa problema, financial, family, or ano man. Yung iba naman is hindi kinaya yung panglalait ng iba or pambabas or ano pa man 'no, hindi kinaya 'no na mas madali pa 'no na tapusin na lang ang buhay dito sa mundong ito kaysa 'no na manatili ka 'no na para sa kanila is hindi sila tinatanggap ng bawat tao dito sa mundong ito or hindi sila tinanggap dito sa mundong ito, 'no, kaya nila ginagawa ito. Gusto ko malaman niyo 'no, ang mga tao na gumagawa nito is ito yung mga tao 'no na kumbaga matindi yung pagmamahal sa mundong ito. Matindi ang pagmamahal sa mundong ito. Kasi ang sinabi ng ating Panginoon 'di ba, kasulatan na nga, ang tao na makikipagkaibigan sa mundong ito ay nakikipag-away sa ating Panginoon, nakikipag-away sa Panginoon. Kasi lahat na nakikipagkaibigan sa mundo ay kaaway ng Panginoon, kaya kaaway ng Diyos, 'no. So, kung kasi ito mangyayari talaga ito sa lahat 'no, including Christians or hindi Christians, believer and unbeliever 'no. So, kung ano kasi ako maraming nangyayari sa akin is the only way talaga is pray 'no. Magdasal ka, tibayan mo yung pananampalataya mo. Kasi maraming mga tao na sinasabihan mo na kung nakaka-experience ka ng mga depression or mga ganito, kasi once maka-experience ka ng mga ganitong depression, is pumapasok sa isip mo is gusto mo matapos na lang ang buhay. Maka-experience ka ng mga problema or mga pambabatikos, gusto mo matapos na lang ang buhay. Kasi nga ayaw mo na makita itong mga bagay na ito, ayaw mo nang marinig, so gusto mo nang tapusin. Tibayan mo ang pananampalataya mo. Kasi pag matibay ang pananampalataya mo, hindi ka papasukin ng kaaway niyan. Kasi ang Diyos ang siyang yung panangga. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, I am your shield. Para lang yan na mensahe doon sa mga tao na sumasampalataya sa Kanya, naniniwala sa Kanya. At mahigpit ang kanilang pagkapit sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya ang ating Panginoon, ang promise niya is, I am your shield. No? So kung meron namang iba no, na naka-experience ng depression tapos sinasabihan mo na, pray, magdasal ka. Magdasal ka, tapos nagdasal sila. Tapos sabihin nila, uy, wala namang nangyari, ganun pa rin, ganito pa rin, ganyan. Walang nangyari kasi nga, yung pananampalataya mo is weak. Mas dinadaig ng kadiliman ang puso mo kaysa mismo sa desire ng kaluluwa mo na mananampalataya sa ating Panginoon. Kung matibay yung pananampalataya mo, ang kadiliman na nanaig doon sa puso mo, sasakupin niya ng liwanag at mamamatay yung liwanag at hindi ka tatablan yan, hindi ka papapasukin yan, hindi ka papasukin ng kaaway. Nasasabi ko ito kasi nga nangyayari ito sa akin. Na-experience ko na to, kaya nga nakapagsalita ako ng ganito. No? So gusto kong malaman nyo no, na kung gagawin nyo ang suicidal, no, para bang iniiwasan nyo ang maliit na problema dito sa mundong ito. Iniiwasan mo lamang ang maliit na problema sa mundong ito na hindi mo kayang pasanin. Pero doon sa katapusan, hindi mo makikita ang Panginoon. Kasi nga sinasabi dito sa kasulatan, aside from holiness, no one can see the Lord. No? Walang tao makakita sa ating Panginoon. Maliban kung ang isang tao, banal. Kung ikaw nag-suicide, tinatawag yan na self-murder o murder. Huwag kang pumatay. Yan ang kautusan, sinabi yan dito sa bawat verses, sa bawat sulat sa Biblia. Walang tao na magiging mapayapa ang isip, ang buhay pagkatapos niya mag-suicide after the judgment. Impyerno ang sasapitin mo. Ang problema mo dito sa mundong ito na iniiwasan mo, na takot ka na harapin, doon mas matindi pa. Wala sa kalingkingan ang problema mo dito kaysa doon. Kasi ang problema mo dito sa mundong ito, kung ganyan lang ang problema mo dito sa mundong ito, masusolusyonan yan. Pero ang problema mo doon, hindi na masusolusyonan yan.
Kahit ilang tawag mo na sa Panginoon, tulungan mo ako, patawarin mo ako, give me a chance, wala nang pagkakataon. Doon baka kung anong gagawin sa'yo, ito-torture ka pa ng demonyo. Kakadinahan ka o ano pa man ng mga klaseng torture. Isipin mo na mabuti bago mo gawin na mag-suicide. Ang problema dito sa mundong ito, maliit lamang ito. Wala ito sa balahibo ng, hindi ito umabot sa balahibo ng iyong kalingkingan. At lahat ng problema dito sa mundong ito, nasusolusyonan. No? Sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, huwag kang magpadala sa mga taong panlalait. Mga taong nanlalait sa iyo, mga taong mga ganito, ganyan, mga problema pinansyal, hanapan mo ng paraan. No? Kaysa naman tatapusin mo ang buhay mo dito sa mundong ito. Kasi nga ayaw mo na, ayaw ko na, hindi ko na kaya ganito, hindi mo na kaya. Ang lahat ng bagay dito sa mundong ito may katapusan. Hintayin mo na ang Diyos ang siyang kukuha sa ating buhay. Huwag mong kukunin ang sarili mong buhay. Kasi nga sinabi doon sa kasulatan, huwag kang pumatay, ngunit pumatay ka. Ang pinatay mo, yung sarili mo. At ang bawat tao na gumawa ng karumaldumal, kasakiman, murder, indeed of katapusan talaga, sa impyerno talaga magtatapos ang buhay niya. Kaya pag-isipan nyo na mabuti bago nyo gawin yan. Yung mga taong nag-suicide, no, kung titignan mo, akala mo, siguro nakapagpahinga na siya. No, walang pahinga dyan kasi nga ang sinabi ng ating Panginoon, sinabi ng Diyos, kahit saan sila tumingin, walang liwanag, puro pasakit. Doon yan sa impyerno. Yan ang sasapitin sa mga tao na lack of faith sa ating Panginoon. Kaya nga sinasabi dito sa kasulatan, di ba? Pray without ceasing. Magdasal ka walang hintuan. Hindi ko sinasabi na magdasal hindi na hinto, no. Pray without ceasing. Magdasal ka lagi, huwag kang sumuko. Kasi ang sabi ng ating Panginoon Kristo, gaya nung may isang tao na humingi ng justisya, di ba? Araw-araw niya pinuntahan yung judge na yun. Araw-araw. Hanggang sa naawa yung judge at tinulungan na lang siya para sa hustisya. Ganun din dito. Kung tingin mo sa una, parang walang nangyari, dasal ka pa rin ng dasal. Tibayan mo ang pananampalataya mo. Tibayan mo ng mabuti. Kasi lahat ng panalangin natin, umaabot yan sa Panginoon at dinidinig yan ng Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, huwag kang sumuko. Magdasal ka lagi. Yung example na yun patungkol doon sa humingi ng hustisya na tao, nangangahulugan yun na ang isang tao dapat hindi siya sumuko. Hindi siya susuko sa buhay. Dapat lagi siyang magdarasal sa Panginoon. Kaya nga sinasabi, pray without ceasing. Huwag kang huminto. Kasi ang lahat ng bagay, may reward yan. So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat and God bless everyone. Amen. Ang reward din ng suicidal is kamatayan.